magsambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Ama, right now, patuloy po kami na sumasamba sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, at nagpupuri ng buong puso sa iyo, Panginoon. God, alisahin niyo po ang puso ng bawat isa ng nais na po namin maranasan sa umagang ito, Panginoon. Holy Spirit, patuloy po kayo na kumilos sa aming kalagitnaan. Narito po kami, handang isuko ang buhay po namin sa iyo. God, ipaalala niyo rin po, Panginoon, sa bawat wala pa rito, Panginoon, na aming mga kapatiran. Ang araw na ito ay napakahalaga, Panginoon, na sama-sama kami sa gawain mo, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Iwan po namin ang lahat po ng gumugulo sa aming kaisipan, Panginoon. At ibigay po namin itong lahat sa iyo, sapagkat sa iyo, Panginoon, wala pong imposible. Nais po namin na buong puso, Panginoon, mabigyan ka ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Right now, Lord God, sama-sama po namin itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. God, pagpalain niyo po ang buhay ng aming mahal na Pangulong BBM, Panginoon. Kasama po ang kanyang may bahay, Lord. Ang kanyang buong pamilya, Lord. Lord, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Kayo ang magiging sentro ng kanilang pamilya at maging sa kanyang paglilingkod, Lord God, in Jesus' name. Lord, nire-review po namin ang lahat ng kilos ng kaaway na siya pong gumugulo sa aming bansang Pilipinas. Lalo na po sa corruption, Panginoon. Sa patayan, Panginoon. Sa inggitan, Panginoon. God, patuhanin niyo po ang bansang ito, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tinataas din po namin sa iyo, Ama, ang lahat po na namumuno mula sa pinakamababang antas, Panginoon, hanggang sa pinakamataas na antas, Panginoon. God, ikaw lamang ang siyang maggabay sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang maitaas sa kanilang buhay, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, makakaranas ng breakthrough ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Philippines is for Christ only, Lord God, in Jesus' name. Ang buong body of Christ, Panginoon, patuloy nyo rin pong i-bless ng unity. Lahat, Panginoon, in humility, Lord God, in Jesus' name. Father God, magkakaisa, Panginoon, ang lahat ng mananampalataya, ang katawan ni Kristo, Panginoon, at ipahayag ka sa buong mundo. God, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, maging asin at ilaw kami sa sinagdutang ito, Panginoon. Hindi man po kami, Father God, makapagsalita sa aming bibig, Panginoon. Ngunit makita ka, Lord God, sa aming kilos at gawa, Lord God, in Jesus' name. Right now, Ama, tinataas naman po namin sa iyo, Lord God, ang aming gawain, Lord. Bless niyo po ang buhay ni Pastor LB, maging ang lahat ng mga pastors, Panginoon, na ginagagamit sa araw na ito sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, double portion of anointing, Ama, ang siyang ibabaw po sa bawat pastors, Panginoon, sa bawat lingkod mo, Panginoon, na nagpapahayag ng iyong salita, Lord God. At ang aming panalangin, Lord, na ang lahat na nakikinig ng salita mo, Panginoon, ay mapagpala at tumingo ito sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, malakaran po nila ang mga salita mo, Panginoon. Sapagkat ang salita mo, Lord God, ay may hinitulad, Panginoon, sa mga kabilay talib, Lord God, na siya pong papasok sa aming puso, sa aming kasukasuan, maging sa aming kaluluwa, Lord God, na siya pong babago, Panginoon, sa aming pamumuhay. Father God, ang music team, Panginoon, patuloy niyo po rin, Father God, i-bless mula, Panginoon, sa tumutugtog, sa mga umaawit, at ang aming song leader, Panginoon, Sister Julian, Lord God. Lord, double portion of anointing, Ama, ang siyang babago po sa kanila. At Lord God, kiniklaim na po namin ang katagumpayan sa gawain ito, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabihin po natin, Lord, hindi ako magsasawang magpuli sa iyo. Amen. Pwede po tayong umikot, pwede ng ating mga katabi, at pwede po tayong sumayaw at pumalakpak habang po kami ay maaari. Amen? Amen.
natin yung kingdom of God, iba-ibang kaisipan ang naisip natin, di ba? Ano ba ibig sabihin ng kingdom of God? Kaharian ng Diyos. So, at sa banal na kasulatan sa Biblia, sa Aklat ng Roma, chapter 14, ipapaliwanag sa atin ang kahulugan ng kaharian ng Diyos. Sa Tagalog po, ano ang kahulugan ng kaharian ng Diyos? Tayo po lahat ay tumayo. Hinango po ang ating verse ngayong umaga sa Aklat ng Romans, chapter 14, verses 17 to 18 ng NIV. New International Version. Verse 17, samahan niyo po ako magbasa. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. 18. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalulot-lubot sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Tayo po'y sandali yung buko at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Abba Father, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Sa oras po ito, patuloy namin itinataas ang pangalan ni Jesus na iyong anak, na namatay sa krus, inakong lahat ang aming kasalanan. Siya ang naparusahan at hindi kami. Salamat o Diyos, dahil sa pag-ibig mo sa amin, pinadala mo ang iyong bugtong anak. At ang sino mang manampalataya kay Jesus hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na balanggan. Sa oras po ito, Father God, patuloy po kami nananalangin sama-sama, nagkakaisa ng Espiritu bilang magkakapatid at anak ng Diyos, na Ama namin ay nasa langit, nakaupo sa kanyang trono, dakila at makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. This time, O God, maunawaan po namin ang kahulugan ng kaharian ng Diyos. Salamat po na ang banal na dugo ni Jesus na tumili sa krus ng Kalbaryo ang naghugas at naglinis ng aming mga kasalanan. Banal Espiritu, ikaw ang mangusap, hindi ang iyong lingkod. Gamitin mo lamang ang aking mga labi at ang lahat ng ilalabas ng labi ito ay galing sa iyo. Itago mo po ako sa iyong banal na dugo. This we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan mo natin ang Diyos. Tayo po mga kaupulo. Sabi po sa Romans 14, where Paul addresses disagreements among Christians about observing certain foods and holy days. Some felt bound by these practices, while others believed they were free from them. Nangyayari po ba yun sa atin? Tatalo-talo kayo? Dapat bago kumain ng dinuguan? Nakuha po ninyo? Mga Kristiyano nagkakaroon ng disagreement. Christian na sa pag-observe ng mga practices. Yung iba naniniwala sa mga practices na to. Yung iba naman, alam nila, dahil Kristiyano na, nakalaya na dito. Amen? So, liliwanagin po ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan kung ano po ba ang kahulugan ng kaharian ng Diyos. Nakapaloob ba doon? Kasama ba doon ang ating pagkain o mga holidays na pinatawag? Ano po ba talaga ang kahulugan ng kaharian ng Diyos? Are you excited? Amen. Paul clarifies that the true faith and the experience of God's kingdom are not defined by external rules about food or days, but by internal spiritual qualities. Pinapaliwanag ni Paul, hindi yung external rules. External means panglabas. Nakasabihan o rules. Kautusan about food or days, but by internal spiritual qualities. Pangkalooban na qualities ang
pinag-uusapan po pagdating sa Kingdom of God. Tayo po, lalo mga Pilipino, napakarami nating tradisyon na wala naman sa Biblia, pero sinusunod natin. Huwag kang magwalis paggabi, lalabas ang grasya. Kaya ang dami dumi langgam, ang daming dumi, tinitiis mo magating ka kasi lalabas ang grasya. Huwag kang maliligo pag mayroong lamayan. Tama mo ba? Huwag kang maliligo. Saan po kaya nakasulat yun? Ano po? Ang dami. They obey this. Many people obey these traditions rather than Word of God. Amen? Mas gusto nilang sundin yun. Amen po? Kung ako po nung araw, may mga kasama po ako, may dumaang libing, nagulat ako. Pinagpupo ko nila ng barya yung libing. Sabi ko, bakit? Para saan mo? Pag lalabas yung libing, magpapasag ng maraming bote. Ako po ninyo, ang daming tradition, ang daming mga ritual, religious, even mga religious rituals, ang daming alam ng Pilipino. Tama po ba yun? Dami natin alam, di po ba? Ang dami natin sinusunod. Pero yung iba, sabi nila, nakalaya na kami doon. Hindi na namin ginagawa yun. So sa oras po ito, bibigyan ng liwanag sa atin, mula sa Aklat ng Roma, hindi po kay Pastora Tugalin, kundi sa Aklat ng Roma, chapter 14. This verse reminds Christians to focus on the internal spiritual realities that define their relationship with God. Mag-focus daw tayo bilang Kristiyano doon sa pangkalooban natin na spiritual na katotohanan. Kung paano ba natin ma-define, mabibigyan ng kahulugan ang ating relasyon sa Diyos. That is intimacy. Amen? Pag meron tayong intimacy kay Lord, mauunawaan natin kung ano ba talaga yung pangkalooban natin, spiritual na katotohanan na dapat nating lakaran. Amen po? Nasunod ko nga lahat ng tradisyon. Pero yung mismong kailangan ng tao to belong in the kingdom of God, at yun ang kahulugan ng kaharian ng Diyos, hindi natin na isa sa pamuhay. It encourages believers. Itong verse na ito, encourage tayo mga believers to be more concerned and focused on what defines the kingdom of God. Ano ba ang kahulugan ng kaharian ng Diyos? Hindi kasali dyan yung kakainin natin, hindi kasali dyan yung mga araw na ating sinusunod bilang tradisyon natin. Amen? Ang Biblia ang magsasalita sa ating lahat. Number 1, na kahulugan ng kaharian ng Diyos is righteousness. Sabihin mo sa katabi mo, righteousness. Sa Tagalog po yan, matuwid. Righteous. Matuwid. Amen po? Amen. Napakaganda po ng mensahe. Being truly right with God. Truly right. Hindi plastic. Yung tunay na matuwid ka sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, as a result of His grace and forgiveness through Jesus Christ. Naging matuwid tayo bilang resulta ng ating natanggap na biyaya at abad at pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Being aligned with truth, justice, and goodness, and very nature of God. Yung righteousness, naka-align ka sa katotohanan, sa katarungan, sa kabutihan, at kung ano ang katangian ng Diyos, nandoon ka. Amen? Amen. Hindi yung lahat ang iniisip mo, bawal ito, bawal iyon, huwag ganoon, huwag ganito. Amen po? Amen. Sabi po, without righteousness, people became selfish, corrupt, injustice, and misled. Pag walang pagiging matuwid, ang tao nagiging makasarili, nagiging corrupt, masama, nawawalang katarungan, at misled, naliligaw ng landas. Agree kayo? Eh wala ang righteousness eh. Kaya nagiging selfish, makasarili. Makasarili. Puro lagi yung sarili ang naiisip. Ako lang, ako dapat, ako yon.
Ganun po yung mga sarili. Bakit hindi ako pinansin? Bakit hindi ako ang napili? Bakit hindi ako ang pinasaya? Bakit hindi ginawa sa akin yun? Yun ang magiging selfish. Hindi kasi matuwid. Kaya pag hindi daw matuwid, nagiging selfish. Kurap. Kaya ang daming kurap, di po ba? Hindi lang sa gobyerno na sa mataas na panunungkulan. Kahit sa tabi-tabi lang po na nanunungkulan. Basta meron ng katungkulan, naiisip na mangura, nagiging masama. Injustice, nawawala ang katangungan. Misled, nawawala yung leading ng Diyos. Pagdaw po tayo sa pamuhay natin ng 2 Corinthians 5:21, ang sabi po dito, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayo matuwid ng Diyos. Amen? Hindi naman talaga tayo matuwid eh. Sino po ba dito nung isilang siya matuwid na? No, amen. Di ba? Pero dahil si Jesus na banal, inakong lahat ang kasalanan ng sanlibutan, yung kaparusahan, dapat tayong maparusahan, siya ang napako sa krus, kaya tayo naging matuwid. Without the crucifixion of Jesus Christ on the cross, hindi magiging matuwid ang tao. Naunawaan po natin ang mensahe? Palapakan po natin ang Diyos. Inani lang tayo matuwid dahil ang anak ng Diyos na banal na walang bahid kasalanan, siya ang naparusahan imbis na tayo. Maliwanag po ba yun? Kaya nga hinihiling lang sa John 3:16, manampalataya ang tao para hindi na mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin. Sa Biblia, ano ba ang mga nagiging benepisyo ng mga taong matuwid? Gusto niyo malaman? Sabi po sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Pinagpala, ikaw, ako, na nagugutom, na umuhaw sa pagiging matuwid, dahil tayo ay pupunuin ng Diyos. Pagkakalooban tayo ng Diyos ng pagiging matuwid. Sino po dito ang talagang gusto niyang bumain pero hindi mo magawa? Sana si ano lang yun, si Andrew Lee ba yun? Siya na lang yun kasi siya yung kumanta. Palitan natin. Gusto kong bumait, makakaya kong bumait dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi, pinagpala ka. Kapag ikaw ay laging nagugutom at nauuhaw sa pagiging matuwid, at ikaw ay pupunuin ng Diyos. Ano ba ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin mo hanapin ng Diyos. Ang sunod sa kanyang kalooban, sabi ng ibang salin, pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, tayo namumuhay na matuwid. At ang sabi doon, ang lahat idadagdag na lang sa'yo. Amen. Hindi pili. Lahat. Amen. Lahat. Sky's the limit. Amen? Amen. Ang sarap na nakita ko yung nanay, sabi ni nanay. Ang sarap, di ba? Pag sinabing lahat, sky's the limit, mag-gigil ka nanay, di ba? Sabi ni nanay. Amen. Nawala. Praise the Lord. Di ba? Pag may hiningi ka sa Diyos, Lord, inaangkin ko na to. Amen? Para maangkin mo yan, matanggap mo yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Palakpakan natin si Lord. Walang mahirap-hirap. Ibibigay ng Diyos sa yan all. Amen po? Meron pong verse sa Bible na nandito po itong binabanggit eh. James 5:16. The prayer of the righteous availeth much. Sa ibang salin, the prayer of the righteous is powerful and effective. Pag matuwid ka, powerful yung prayer mo. Effective yung prayer mo.
effective, and powerful. Palakpakan po natin sila. Ang tanong ngayon, ang naging righteous ka na ba? Sabi mo sa katabi. Piliin na natin, ay matuloy. Ayaw nyo naman kausapin mo katabi nyo eh. Kausapin mo. Minsan kasi masarap yung may nagsasabi, di ba? Piliin na natin ang maging matuwid. Amen? Para lahat idadagdag na lamang niya. At ang prayer natin, effective and powerful. Amen? Sa totoo, hindi mo pa nga hinihingi. Dinidesire mo pa na, binibigay na ng Diyos. Wala pa kang ginagawa naman. Bakit? Sumusunod ka kasi. Matuwid ka. Di ba mga magulang tayo? Yung anak mo, pag nakita mo masunurin, binibigay natin yung gusto. How much more yung tatay natin sa langit? Amen? Number 2, definition o kahulugan ng kaharian ng Diyos is peace. Ano po yung Tagalog sa peace? Kapayapaan. Sino po mapayapa ngayon? Wow! Palakpakan natin si Lord! Mapayapa ang bawat isa. The inner peace and calm that comes from knowing God's love and forgiveness. Actually po, ang kapayapaan hindi makakamit sa dami ng pera. Ang kapayapaan hindi makakamit sa dami ng material na bagay, sa latest iPhone, sa brand new kotse, sa bagong gawang bahay, sa mamahaling damit. Sino dito ang suot ngayon ay 50 pesos lang? So, mini apresiya. Kailan po? Ukay-ukay, sabi ni Tatay David. Meron ako pausap last week. Mamahalin kasi ang damit ko. Kaya hindi pwede ang basta-basta ang laba. Sabi ko, ay, pag pala mamahalin, mag-problema ka pala sa kanila. Hindi pwede nilagay sa washing machine. Kasi masasira. Kaya po. Hallelujah, Jesus. Napakasarap po ng may inner peace. Napakasarap. Lagi ko itong pinapatotoo sa inyo na ako'y maborn again. Ang unang regalo kong natanggap sa Diyos, yung naging mapayapa ako sa panahon ng kawalan. Wala kami isa sa akin bukas, pero masarap akong matulog. Wala pang baon ng mga anak namin, pero nakakatulog. Mapayapa, kahit lumabagyo. Napuputulan ang kuryente, nawawala ng tubig, pero mapayapa. Kasi nasa iyo yung inner peace na galing sa Diyos. Amen? Galing yan sa pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos. We can apply this peace from God by being contented. Sino yung kontento na siya? Alam niyo po ba, habang kontento tayo, doon tayo pagpapalain. Palakpakan natin si Lord. Habang ang gulo-gulo ng isip ko, wala kang makontentuhan, lalong lumalayo ang pagpapala. Kasi sa isip at puso mo pa lang, naguguluhan ka na. Amen po? We don't feel anxiety, depression, and worries. We have peace in every situation. Nasabi ko sa PND, ang depression, iniisip mo pa yung nangyari na. Nadidepress ka pa, tapos ka na. Amen? Wala na tayong magagawa, nangyari na. Nung nagpundoy, ang bahay namin, binaha, nangyari na. Pag inisip ko pa na inisip kayo, madidepress ako. Tama? Anxiety, hindi pa nga nang nangyayari, pinoproblema mo na din. Naku mga nanay, diyan kayo perfect, no? Diyan tayo perfect na mga mother, no? Hindi pa nangyayari, problemado na si mother. Kaya nagkakaroon na anxiety. Ganon din yung worries. Ang sabi na banal na kasulatan sa Matthew, do not worry. What will you eat? What will you drink? What will you wear? Because your Father in heaven knows it. Amen. Taas ka ba mga tatay? Tatay, taas ka ba? Lahat ng tatay. Di ba lahat tayo, kayong mga tatay, ginagawa niyo ang lahat para kumain? May inumin at damitin ang iyong pamilya?
Tatay lang kayo sa lupa. How much more our Father in heaven? The Creator of heaven and earth, the giver of life. Kaya sabi niya, huwag mag-worry. Eh kahit hindi mapayapa, worry ng worry. Tapos na, nadidepress pa, hindi pa nangyayari. Sabi ng anak ko, uso ngayon sa mga bata yung ansyete. Noong araw, wala naman yung ansyete niyan. Sabi ko, may ansyete. Anxiety. Tawag niya ansyete. Yung ansyete na naman yung mga kabataan. Noong araw, wala namang ansyete sa amin na. Oo nga, wala naman anxiety noong araw. May mga kabataan talagang laging tulala. Pag tinanong mo, may anxiety. Wow, talaga naman. Gusto ng anxiety, no? Alam niyo po, yung kapayapaan galing sa Diyos, walang katapat na silver and gold. Palapaan natin sila. Pero dito sa ating pag-aaral, nakafocus po itong kapayapaan natin sa pakikitungo sa ating kapwa. Ganyan po naman talaga, ako witness ko yun. Witness ko yun. Wala po akong kapayapaan pag hindi okay ang relationship sa kapwa. Sabi po sa Roma 12:18 muna tayo, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Lahat ng tao, yun ang sabi ng banal na kasulatan, mamuhay ng mapayapa. Lahat, kahit yung mga nag-iikot, namumuhay ng mga bote-bote, garapa. Amen? Kahit sa mga nanghihingi sa atin. Sa lahat ng tao, sikapin daw natin mamuhay hanggat maaari ng mapayapa. Roma 14:19. Kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. Amen? Yan ang bilin. Sikapin natin gawin yung mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Kaya nga slow to speak. Ang Kristiyano dapat slow to speak. Pag alam mo yung sasabihin mo, hindi makakapagpatibay sa kausap mo at sa nakakarinig, huwag natin bibigkasin. Tama? Yun po ang sinasabi. Gawin daw po natin ang ating magagawa upang ang gagawin natin palagi ay nakapagbibigay ng kapayapaan, lalo sa loob ng sambahayan. Mga nanay na Kristiyano na, nabawasan na ba yung ating bibig? Amen! Hindi na ba natutulog sa bubong ang ating mga asawa? Mas masarap pa matulog sa bubong ng bahay kaysa makasama ang asawang malingay. Palakpakan natin si Rob. Bakit? Binago na tayo ng Diyos. Gusto na lang misdan natin katabi tayo pag-ibig. Amen? Kasi hindi na tayo madaldal. Hindi na tayo mainihan. Hebreo 12:14. Mas maganda po ito. Kanina, sa unang verse, hanggat maaari, nakikiusap paano, mamuhay kayo na mapayapa. Yung susunod na verse, kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan. Hebreo 12:14. Pagsikapan ninyong mamuhay na may mabuting relasyon sa lahat ng tao. At magpakabanal kayo. Magpakabanal means susunod sa salita ng Diyos. Isa sa pamuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Amen? Gusto po ba natin makita ang Panginoon? Amen! Ngayon na? Amen! Uy, amen talaga? Ngayon na? Gusto nyo na? Wag po na ngayon! Virgin naman, nagmamadali eh. Wag po na ngayon! Gusto natin, pag-alis natin sa mundo, makita ang Panginoon face to face. So, kailangan mamuhay ng may kabanalan. Ang taong matuwid, ang taong mapayapa, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Tama? Tama. Amen? Minsan parang nararamdaman mo, pero iwaksin mo. Yung mga negatibong kaisipan, hindi yan dapat manahan sa taong matuwid at sa taong mapayapa. Kasi pag nakapag-isip ka na ng hindi paganda sa kapwa mo, di ba inaaral natin? Si Haring Saul
tinuruan o sinabihan niya si Samuel, hanapin mo si Saul, ahiran mo siya ng langis, i-anoint mo siya. Dahil siya yung aking kinilihan. Di ba? Pero nung siya'y sumuway sa Diyos, hindi niya hinintay si Samuel na sabing 7 days, maghahandog tayo, nauna na siya naghandog. Meron silang nilusog na bayan, sabi, patayin lahat, pati hayop, pati hari, pero itinira, hindi sumunod sa Diyos. Nasabi ng Diyos sa kanya, hindi na sa lahi mo manggagaling ang susunod na hari. So ang next king, si Haring David. Ano nangyari kay King Saul? Na-insecure na. Nainggit na, nagselos na, hanggang gusto niya nang patayin si Haring David. Amen po? Walang kapayapaan. Nawala ang pagiging matuwid. Dahil sa selos, sa inggit, dahil narinig niya, kumakanta yung mga babae, ang sabi, si Haring Saul pumatay ng 1,000. Si Haring David pumatay ng 10,000. Amen? Parang tayo lang sa mundong ito. Si sister, ang galing magsalita, ang dami umaten. Itong isang sister, konti lang umaten. Inggit na agad, selos na agad ang papasok. Sino dito yung confident siya sa sarili? Dapat confident ka. You are son, you are daughter of God. Yun ang identity natin. Amen? Iisa to mukhang to. Sabi mo sa sarili mo, iisa to. Wala itong kamukha. Wala itong katulad. Hindi ko to pwedeng ikumpara sa iba. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang problema kasi, yung wala sa'yo, hinahanap ko sa iba. Amen? Hindi ka kasi talino na eh. Matalino siya. God created him what he is, what she is. Pero maniwala kayo sa akin. God created you what you are, according to His plan, according to His purpose. Amen? Amen? Kaya wag natin ikumpara yung mukha mo, yung tinig mo, yung nagagawa mo sa iba. Meron at meron kang kakaiba sa iba. Amen? Ayoko nga, maging katulad ng sino man sa inyo. Kahit mataba ako, ito na. Kahit tango ako, ito na. Ayoko na matapos, laging may sipon. Diba? Pinapatawa ko lang kayo. Diba? Kahit matatapos ang ilong nyo, pero hindi maganda sa inyo. Amen? Amen? Galing natin yung sarili natin. Love your own! Ay nako, kaya hindi tayo masaya. Yung wala ka, hinahanap ko sa Kanya. Yun naman pala siya, wala din siya hinahanap sa iyo. Nagkagulo na. Wala na yung kapayapaan. Hindi po ba? Alam niyo, ang sarap mabuhay na mapayapa. Kontento ka kung ano ka. Amen? Ang taba mo ngayon, sabi sa akin, okay lang, magkakatangunan ako. Amen po. Amen po. Kasi madalas ka tayo nalulungkot, yung identity mo, o yung definition ng sarili mo, binabase mo sa sinasabi ng iba. Alam niyo po ba yun? Sabi nila, masungit ka. Eh, masungit ka ba talaga? Di ba hindi? Oy, pag nakilala ka, uy, ang bait ko pala. Akala ko masungit ka. Eh, sabi, huwag ka kasing judgmental. Di ba? Eh, pag sinasabihan ka nila masungit, hayaan mo sila. Kaya dito mamaya sa last part, makikita natin eh. Kung sino yung approved by man and approved by God. Amen? Pwede mo palakpakan natin sila. Number 3 na po tayo. Una, righteousness. Pangalawa, peace. Pangatlo, joy. Ano yung joy? A deep and lasting joy that flows from the Holy Spirit and not a superficial happiness. Ito yung joy na malalim. Lasting. Hindi yung tumama ka ngayon sa kung saan yung tinamaan mo, masaya ka na. Hindi lasting yun. Dahil pag naubos yun, hindi ka na uli masaya. Di ba? Deep and lasting joy that flows from the Holy Spirit and not a superficial happiness. Yung hindi pang sa panandalian lang. Kailangan yung joy na yun ang meron tayo. Amen? Isa sa
kung makatawa, kung makagalaw, parang punong-puno yung pulsa, di po ba? Yung pala nitakadlang niya mula sa church hanggang bahay nila. Pero ang saya-saya ang mukha niya. Kasi rooted yung joy niya sa relationship niya sa Diyos. Ay, paano natin? E kapag kaya ka lang masaya, kasi present yung kaibigan mo sa practice, pag wala na siya, hindi ka na masaya, hindi rooted yun sa relationship mo kay God, di ba? Amen po? Kahit sino pa ang dumating, ikaw lang at wala lahat, kung talagang pumunta ka para sa Diyos, masaya ka. Amen? Pagpupo mo, di ba may kanya-kanya kayong upuan? Nanay baby, di na umalis mo, nabili niya na yun. Pagpupo mo, ay wala si sister, nakakatamad ng makinig ng Word of God. Hala, hindi rooted yung joy mo sa relationship with God. Diba? Kahit wala yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit wala siya, dapat masaya ka. Amen? Kasi yung joy mo, rooted yan sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi kung babalapakan natin yun. Joy is a manifestation of God's presence and power within believers. Pag ikaw masayang-masaya ka, nagmamanifest sa iyo ang presence ni Lord. Amen? Ang power ng Diyos nasa iyo. Diba? Di mo ba? Ang saya-saya natin, bigla may pumasok dyan, nakasibangot. Tanggal lahat ng saya natin. Diba? Kasi nakakaano yun eh. Pero pag lahat tayo malungkot, biglang may pumasok dyan. Hello everyone! Let's praise the Lord! Hallelujah! Di mo ba? Nawala yung lungkot mo? Kasi yung joy mo kailangan nakaruted sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Sabi po sa unang Thessalonica 5:16-18. Basahin natin ang pagandang verse. Lagi kayong magalak. Laging manalangin. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Na mga anak kay Kristo Jesus. Rejoice. Pray without ceasing. Give thanks in everything because that is the will of God. Amen? Walang nakakahadlang sa will ni Lord. Amen po? Kaya mag-rejoice tayo palagi. Lagi natin tatandaan yung message last Sunday, Roma 8:28. All things work together for good to them that love the Lord and called according to His purpose. Lahat yan. Hindi maganda, pinaglalakit-lakit ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa layo niya. 1 Peter 1:8. Kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. Mahal ba natin ang Diyos kahit hindi natin nakita? Amen! At kahit hindi niyo pa siya nakikita ngayon, hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Amen? Yun yung joy na dapat meron tayo. Joy na galing sa Diyos. Hindi kayang ipahayag ng bibig yung galak. Hindi mo man nakita ang Diyos pa, pero naramdaman mo siya. Hindi mo pa siya nakikita hanggang ngayon, pero sinasampalatayanan mo siya. Kapag walang-wala ka, dumadating yung provision niya. Kapag nalulungkot ka, ino-comfort ka niya. Kapag may masama sa iyong katawan, pinagagaling ka niya. Amen? Pwede mo ba natin palasakin? Sabi mo sa conclusion, this verse, Romans 14:17, doon muna tayo sa first verse, highlights the fact that the kingdom of God is not a matter of external rituals, but a transformation of the heart that leads to righteousness, peace, and joy. Yung kaharian ng Diyos, walang kaugnayan yung kakainin natin at yung mga ritual na ginagawa natin. Kundi yung pagbabago, transformation ng puso. May nabago na po ba sa puso? Amen. Amen. Dati tayo hindi matuwid, kayo sinisikap natin maging matuwid. Amen. Kapayapaan, may kapayapaan sa puso, kapayapaan
may dala. Amen? Kasi sabi niyo ba ngayong oras na yun, na Lord, dahil binago mo na ang buhay ko, ako po ay matuwid na sa pamagitan mo, ng kamatayan mo. Ako'y mapayapa at ako'y may ganap. Yun ang kahalaga ng Diyos. This verse, Romans 14:18, yung kasunod, emphasizes that when Christians focus on righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, their actions are pleasing and acceptable to God. This means they are aligned with God's character and purpose. Di po ba ang sarap? Kapag ikaw matuwid, mapayapa, may galak, alam mo naka-align ang buhay mo sa purpose ni Lord. Amen? At yung kingdom ng Diyos, wala ka pa sa langit, naramdaman mo na. Amen? 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 Palagpakan natin ang Diyos. Hindi kailangan mamatay tayo para maramdaman natin ang kingdom ng Diyos. Dito pa lang, kung tayo mamumuhay ng matuwid, mapayapa, may galak, alam na natin, we belong in the kingdom of God. Napakasarap po. And when believers are living a life filled with these qualities, kapag tayo mga mananampalataya, namumuhay tayo na mayroong patuwid na buhay, mapayapat, may galak na buhay, they are also likely to be respected and approved by other people. Di po ba? Nararamdaman niyo ba na respeto kayo? Pag lagi kayong masayahin, mapayapa, di po ba? Yung nanay, na hindi na masyadong maingay, nakakaramdam na ba ng respeto? Mga anak, pag-amen naman yung mga anak niya. Amen! Nanay, ang sarap-sarap, hindi ka na maingay. Dati parang ang sirang plaka. Di po ba? Respected by men, approved and respected by other people. Their actions will be seen acceptable to God and approved by God. Napakasarap pagharap mo sa Diyos. Kaya nga, the prayer of the righteous, powerful and effective. Kasi pagharap mo sa Diyos, alam mo na, matuwid, mapayapa, may galak. Kung wala, maningi tayo ng tawad sa Diyos. Amen po? Next, and most of all, yan ang higit sa lahat, you will be fruitful. Gusto nyo ba para tayong manggab ng sarap na laging itik sa bunga? Sino kayo gusto nun? Amen! Very fruitful! Kahit benta mo, may bumibili. Amen! Hindi naman gano'ng masarap, mas maraming masarap sa iba, pero gusto sa iyong bibili. Amen? Amen po! Amen po! Kahit ano sabihin ko, may nakikinig. Amen? Ang hirap-hirap nagsasalita ka, walang gustong makinig. Nag-uumpisa ka pala magsalita, umaalis na silang kasensa. Sabihin niya, ano na naman sasabihin niyan? Walang kwenta, di po ba? Pero pag ikaw, lumakad ng matuwid, papayapat, may gala, meron kang fruitful, mabuhang buhay, you will have a significant life. Hindi ka tapos ng kolehiyo, wala kang natapos. Hindi ka rin mayaman. Simpleng tao wala. Pero kaya kang gawin ng Diyos na from ordinary, gagawin ka extraordinary. Napakalayo mo, Lord. Kasi you are living with righteousness, peace, and joy. Ang nakakalungkot, sa bahay mo pa lang, wala na yung joy, wala na yung peace, wala na yung righteousness. How much more paglabas mo? Di po ba? Kailangan sa tahanan pa lang natin na i-apply na po natin lahat. You will grow and be matured in your spiritual life. Kapag sinisikat mo ginagawan mo ng paraan, maging righteous, magkaroon ng peaceful life, joyful life, sa totoo lang, nagmamature tayo, nag-grow tayo spiritually. And you will be close to God and be Christ-like. Are you blessed? Yes. Sige, palakpakan po natin. Ano po lahat? Ito po. Ulitin po natin yung sukdulang biyaya. Talaga po, kung wala pong biyaya ng Diyos,
Hindi po tayo makakasunod, maging matuwid. Hindi tayo makakasunod, maging mapayapa. Hindi tayo makakasunod ng mga. Grabe, no? Biyaya na, sukdulan pa. Ibig sabihin talagang hindi kayang sukatin. Hindi kayang bilangin. Ang lalim, ang lawak, ang lago ng biyaya ng Diyos sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. Father God, salamat po. Ipinaliwanag niyo po sa amin ang kahulugan ng kahalagan ng Diyos. Gusto po namin masunod ang mga salitang ito. To be righteous, to be at peace, and to be joy. Para po kami maging fruitful. Para po magkaroon kami ng significant life. Gusto po namin, O Diyos, makamit ang respeto ng aming kapwa. Nais po namin maramdaman, we are acceptable to God and approved by man. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Sinusukdulang biyaya. Ang gabi ko po ang aming pagsambang awit sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Yes, Lord. Yes, Lord. Wala akong karapat-dapat sa kapasisan natin. Pero mula nang hindi kami karapat-dapat, pinagkukulan mo kami ng pagsimba. Yes, Father. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kami kakayanan masuklihan ka ng mabuti. Sa lahat mong ginawa sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Yes, Father God. Patuloy mo kami yakapin ngayong oras nito. Holy Spirit, parang kami bawat isa. Yes, Father God. Hindi kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran. Let's worship the Lord. Sambay natin ang Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa iyong pag-ibig. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige po, sa mga oras po ito, tanging kayo lamang at ang Diyos ang nagkakaalaman ng laman ng inyong puso at laman ng inyong isipan. Sukdulan po ang biyaya, pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Kaya pinagdalog niya si Jesus para tubusin tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan. Kung may nararamdaman po kayong guilt, nagigilty kayo kasi hindi po kayo naging matuwid. Marami kayong paratan sa kapwa. Marami tayong nasasabing hindi maganda sa ating kapwa. Maraming napuluhan ang isipan natin na hindi kayo lumit sa Diyos. At ang kapayapaan, pakikitungo natin sa kapwa natin, hindi tayo patas. Namimili tayo ng pakikitungan, pakikitunguhan. Ang sabi ng salita ng Diyos. Makisama tayo mabuti. Sikapin natin maging mabuti ang pakikisama natin. Mapayapa tayo nakikisama sa iba. Kung naiisip mo ngayon na meron pang nasaktan, meron pang hindi mapayapang isip, hindi ka mapagmahal sa kapwa, this is the right time to ask forgiveness. At sabi, joy, wala kang galak, kasi kung anong wala ka, hinahanap mo sa iba. Nandyan ang inggit, nandyan ang selos, ang dami mong nararamdamang hindi maganda, kaya nawawala ang galak sa puso. Ito ang oras na para tayo ay lumapit sa Diyos.
Sige po, keyboard lang po muna. Habang tayo po nakikipag-usap sa Diyos. Ang pagbabago ng ating puso ang makatutulong para tayo maging matuwid, maging mapayapa at magkaroon ng galak. Let's ask forgiveness to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikarababa, Shanderabakaya, Sikarababa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito. Humingi tayo ng tawad kung tayo nakaranas, na tayo naging selfish, na tayo naging masama sa kapwa. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At simula po sa oras na ito, idideklara po natin, we will never be the same again. Hindi na tayo yung dating tayo. Hindi na tayo magbubulyaw. Hindi na tayo magtataas ng boses. Hindi na tayo maghuhusga. Hindi na tayo magbibigay kaguluhan, tapos tayo magbibigay ng kapayapaan. Let's ask the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, pakinggan mo po, pakinggan mo po, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Nagsusumamo po kami sa iyong paanan, O Diyos. Tulungan niyo po kami, O God. Tulungan niyo po kami maging matuwid. Ito po ang tunay na kahulugan ng kahalagan ng Diyos. Ang maging matuwid kami, maging mapayapa, at magkaroon ng galak in every situation. God, we must rejoice. Pray without ceasing. And give thanks to God in everything, in every situation, because that is the will. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Father God, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Katagpuin mo po kami. Pigilan mo po ang mga labi namin, O Diyos, sa pagsasalita ng mga bagay na hindi makapagbibigay lakas sa amin kapwa. Tanggalin mo po, O Diyos, ang judgmental spirit na may bawat bawat. Salamat, salamat. Iyakap, iyakap, iyakap. Hallelujah.
magbago sa oras na ito, babaguhin niya. Ang lahat ng gustong magkaroon ng bagong puso, ibigyan niya ng bagong puso. Bagong puso matuwid, bagong puso mapayabak, at bagong puso may dala. Ang lahat ng nagnanais ng salita ng Diyos ay maging katuparan sa kanyang buhay. That the old has gone and the new has come. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesus, wala na ang lumang pagkatao natin. Tayo binago ng lahat ng Diyos. God is telling me, and I want it to tell to everyone. God is willing to give the whole transformation. Ang buong pagbabago, gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa. Hello. Yan po. Please come please po ba kayo? Ganda po na binabahan natin pastora, ano? Para po talagang Holy Spirit talaga sa atin talaga. Pag kayo alam na ng Diyos, tamang-tamang ipapakausan ngayon, isang para judgmental po eh. Ibig sabihin, huwag tayo mapag-husga. Ibig sabihin, at saka kung ano yung mayroon tayo, huwag na tayo halag pa kung anong wala sa atin. Sabihin, katulad sa akin, ano ha? Ako, sa aman ng Diyos naman, natutunan akong magbasa dahil sa Bible, dahil sa aking mga magulang ng araw. Hindi man natin, halos din kami nakapag-aral ng araw eh. Kasi, halos nga ng araw, hindi namin makakain eh. Kaya ibig sabihin, tama lang na mayroon kaming pang-araw ng buhay o pilang. Kasi nung araw, nung kapanahon na namin, hindi pa uso ang pang-aaral ng araw eh. Kaya ibig sabihin, nagpapasalamat po ako sa pagkakakilala ko sa Diyos at ako'y natutulong magbasa. At hindi nga ako makapag-high school ng araw eh, kasi hindi naman mahalaga naman po yung pag-aaral eh. Kaya ibig sabihin, salamat po sa ating Panginoon sa Kristo at sa ngayon, nandito ako at sa inyong harapan, pero paano, kasikapin natin na maging ayos ang ating buhay. Amen po. At ibig sabihin, kung ano tayo mayroon tayo, mayroon tayong kasiyahan. Mayroon tayong contentment. Kung ano mayroon, okay lang. At saka hindi tayo judgmental. Okay po. Ay, tama-tama ating ano ngayon, ang ating bababa ngayon, ang talinaga ng parisyo at ng mandingin ng buwis. Sana kayo, ano, lumulwa. Ito po, babasahin ko ano, sa Lucas 18:10. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay parisyo at ang isa ay manalangin ng buwis. Dalawa sila. Sa 18:11, tumayo ang parisyo at nanalangin ng ganito. Tungkol sa kanyang sarili, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng malinigil ng Kristo. At 12, dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Ito ang salita yung parisyo, ano? Doon sa kanyang kasamahan. 13. Samantala, ang naniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit, dinadaguan niya ang kanyang bibig at sinasabi, O Diyos, makapag po kayo sa akin na isang masalanan. Itong isang ito, na naniningil ng buwis, sabihin, humingi ng kapatawaran sa Diyos, napatawa isa sa kanyang kasalanan. Pero itong isa, nagmamalaki pa siya. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng ikapo sa linggo, kaya ito ang hatol ni Jesus sa kanya. Sa Luke 18:14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki dito ay umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagat ang sino mang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Ito pang sinabi ni Jesus Christ na niya. Sabihin, kung tayo na yung lumataas, tayo ibababa.
Amen po ba? Kaya po, tinugtog ko na lang po dito, sama-sama ko na lang po dito yung Luke 6:18 sa Malakay, hindi ko na po pinag-aawapan pa ito. Kung sabi dito, give and it shall be given into you good measure. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos ng usong takal. Please down in sitting together and running over. Significant at maapaw. Prove me now, here, which say the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven and pour you out of blessing. Subukin niyo ako sa bagay na ito, kundi ko bubuksan ang inyong ang mga bintana ng langit at itubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sapagkat inibig ng Diyos ang kusa nagbibigay ng may kagalaan. For God loves careful giver. Amen. Amen. Kaya wala po ating mga kaloob at tayo magdalasan. Maraming salamat po sa oras nito. At bigyan pa ako ng pagkakataon. Makatayo sa harap mo, ayan po sa mga nagbigyan ikaw na po para sa kanila balik ng sisibling at tumapaw sa ating mga sister at brother naman. Kaya po sa oras nito kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming araw na ito na natutunan sa aming pastora. Ama, sa buhay kami po sa papamuhay ito at sa aming kapag kami nabubuhay ama. Kaya po ito panalangin naman sa oras nito at sa iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat po ay pumalakpak na malakas sa tunalanan. Hallelujah! Hallelujah! Pagkagaling ka! Amang Diyos na dakila at makapagalingan sa lahat. Maraming po salamat sa tagumpay na ating gawain. Alam po namin, O Diyos, hindi na muling babalik ang araw na ito. Yun po ang hindi na muling nauulit yung panahon at araw sa lumilipas. Ang mensahe mo ngayon, O Diyos, papahunin namin ito habang kami nabubuhay. Na ang kaharian ng Diyos, ang kahulugan nito ay magiging matuwid, magiging mapayapa, at magkaroon ng galak sa lahat ng panahon at sitwasyon ng aming buhay. Sa iyong mga kamay, nilalagak po namin ng isang buong linggo na aming kakarapin. Ano man po ang aming mga pangailangan, ikaw ang aming dakilang pastol, hindi mo po kami magkukulangan. God, yung pag-iingat mo po sa amin at sa bawat membro ng pamilya namin, inaangkin po namin. At ang lahat ng may sakit at karamdaman, bibigyan mo po ng kompletong pag-aaminan. God, salamat po. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay na hindi kaya ibagsak ng kahit anong unos ang bagyo ng buhay mula sa ating Diyos sa masalangit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoon Jesus. Tanggapin ang bawat isa kapayapaan hindi kayang malimit at ang pagkiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom! Shalom, brothers and sisters. Kumayo tayo mapayapa, palaganap natin ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao makakadaupang palad natin. Father God, salamat po na maraming salamat. This is our prayer. In Jesus' name, everybody shout! Amen! Amen! Hallelujah! God bless
higit pa